Oh, Elijah Pierce versus Jonas Sultan. Kasan na yan. Let's go. Sunod na po. Basin na kita mo. Lambos-lambosan na ito na. Mas kursunada itong si Jonas One Punch Sultan kaysa kay John Nariel Casimero para palagan itong si Elijah Pierce dahil ito ay laban ng pagsubok at pagbangon sa ilalim ng isang promoter na Viva Promotions ni Brendan Gibbons. Mga kakwento, sa mundo ng boxing, bihirang mangyari ng dalawang buksingerong hawak ng isang promoter ay maglaban sa isang main event. Ngunit para kay Jonas Sultan, tila walang dahilan upang umiwas sa isang matinding sagupaan kontra yan sa kapwa Viva Promotions fighter na si Elijah Pierce. Ayon sa mga taga-subaybay, mas kursunada si Sultan sa laban na ito, hindi lamang dahil sa hamon na dala na pangalan ni Pierce, kundi dahil ito isang oportunidad upang patunayan muli ang kanyang kalidad bilang isang world-class fighter daw. Una sa lahat, si Elijah Pierce ay kasalukuyang may momentum. Nagtala ng sunod-sunod na panalo laban sa mga kilalang mga Pinoy tulad ni Mike Plania, Arthur Villanueva at Michael Dasmariñas. Para kay Sultan, ang pagharap kay Pierce ay isang personal na misyon na ipaiganti ang mga kapwa Pinoy boxers na natalo nito sa pamamagitan ng laban na ito na isang ipakita na hindi basta-basta natitinag ang mga mandirigmang Pilipino at siya ay naniniwala na siya ang buksingero na may kakayahan na itigil ang pagdodomina ni Pierce. Pangalawa, bagamat pareho sila ng promoter, mas nakikita ito ni Sultan bilang strategic move kaysa conflict of interest. Sa ilalim ng Viva Promotions, mas madali ang pagbuo ng laban, mas kontrolado ang negosasyon at mas sigurado ang exposure sa media. Alam ni Sultan na sa panahon ngayon, hindi sapat ang abilidad sa ring, kailangan ding magingay, magdala ng kwento at maging marketable. At ano pa bang mas magandang kwento kaysa ang paghaharap ng dalawang top boxer sa ilalim na isang promoter? Pangatlo, si Sultan ay isang mandirigmang sanay sa mga underdog na laban. Hindi siya takot sumabak sa panganib at mas lalo siya nagiging gutom kapag ang kalaban ay itinuturing na monster ng division. Kaya lang siya ay talo. Pero ganun pa man, itong si Pierce mga kwento ay itinuturing ngayon na banta ng mga Filipino boxers. Kaya para kay Sultan, ang laban na ito ay hindi lang personal, kundi pambansang laban ito. Kaya sa kabuuan mga kakwento, hindi ito simpleng rivalry sa ilalim ng isang promoter. Para kay Jonas Sultan, ang laban kay Elijah Pierce ay simbolo ng kanyang pagbabalik, pagrespeto sa mga kapwa niyang Pinoy fighter at pagnanais na muling itaas ang bandera ng Pilipinas sa entablado ng pandaigdigang boxing. Bagamat kursunada rin ang kwadro alas it's my boy na si John Nariel Casimero, kaya parabang sinasabi ni Sultan na tabi ka muna alas, ako na bahala dito. Samantala, isang charade ng makabayan ayon sa iba. Bakit parang pinagluloko tayo ni General Nicolas Torre III sa kanyang charity boxing match? Noong July 27, 2025, isang kontrobersyal na kaganapan ang yumanig sa mundo ng politika at sa social media sa Pilipinas, ang di umano'y charity boxing match sa pagitan ni General Nicolas Torre III at ni Davao City Acting Mayor Sebastian Baste Duterte. Ginawa ito sa Montalban, Rizal at ipinapalabas bilang isang fundraising event para sa mga nasalanta ng bagyo sa bansa. At ayon sa balita ay nakalikom si General Torre ng mahigit 15 million pesos, may sako-sako mga bigas at maraming mga sardinas at iba pa. Napakagandang balita ito, walang kwestiyon sa napakagandang hangarin dahil malaking tulong ito sa ating mga kababayan. Subalit, sa kabila ng mabuting intensyon na isang charity fight, marami ang nagtataas ng kilay at nagtatanong, ito nga ba ay tunay na laban o isang palabas lamang? Lalo na't lumabas na may approved leave itong si Mayor Baste papuntang Singapore sa parehong araw. Sa puntong ito, para hindi makatotohanan ng mga pangyayari at tila pinagluloko lamang daw tayo ni General Torre. Unang-una, kung tutungang nasa Singapore si Mayor Baste sa petsa ng laban, paano naging posible ang kanyang pisikal na presensya sa ring? May mga nagsasabi na baka may isang aktor na gagawing doble na tatayo bilang si Mayor Baste o di kaya ay ginagamit lamang ang pangalan niya para sa publisidad. Ang pagkalat ng balita na tungkol sa laban ng dalawang makapangyarihan ay isang epektibong paraan upang makuha ang pansin ng publiko, isang estratehiya na matagal na ang ginagamit sa larangan ng politika at entertainment. Ang problema,
kung ito isang palabas lamang, ang publiko ang nawalan o mawawala ng tiwala sa pinagagawa ng ating mga otoridad. Pangalawa, tila naging isang malaking media spectacle ang laban na pinuno ng drama, posters at viral promotions sa social media. Ngunit kung susuriin ng mabuti, hindi malinaw kung magkano talaga ang nalikom at paano ito gagamitin. May transparency ba na saan ang dokumento ng donasyon? O baka naman ginamit lang issue ng charity upang pagtakpan ang mas malalim na motibo, ang pagpapakilala ni Torre sa larangan ng politika bilang isang taong bayan kuno na handang tumulong. Sa kabila ng kanyang uniforme at tapang, ayon sa iba, hindi ito sapat upang linisin ang imahe kung ang kanyang mga aksyon ay may halong panlilin lang. Pangatlo, ang paggamit ng pangalan ni Mayor Baste na isang anak ng dating Pangulo ay tila pagsasamantala sa isang kilalang pangalan para palakasin ang sarili. Ang pagkaka-approve ng kanyang leave of absence ay isang formal na dokumento, may pirma, may petsa, may intensyon. Kung tunay na wala siya sa bansa, malinaw na isang malaking pambobola ang nangyari. Tila ginawang proxy war o scripted drama ang laban, kung saan ang tunay na layunin ay publisidad at hindi pagtulong. Ayon sa iba, malinaw na dapat managot si Torre sa pagkakalat ng maling impormasyon, pagpapanggap at paglalagay sa langanin sa tiwala ng mamamayan. Hindi raw sapat ng pagsabing para ito sa kawanggawa kung ang buong operasyon ay tila may halong panlilin lang. Ang tunay na pagkakawanggawa ay ginagawa ng may katapatan, malinaw na layunin at buong transparency. Ang charity ay hindi dapat gamitin bilang platform para sa personal na ambisyon o political branding. Mga kakwento, sa huli, hindi natin sinasabing walang halaga ang intensyon ng pagtulong, ngunit ang paraan at pagkakapresenta ng laban ay may malaking butas. Sa mata ng mamamayang Pilipino, tila pinagluluko raw tayo. Ginawang panlibang ang problema at ginagamit ang konsepto ng charity para sa isang interes. Dapat tayong maging mapanuri, magtanong at manindigan. Dahil ang tiwala ng taong bayan ay hindi laruan na maaaring ikaon sa isang ring, di po ba? At palitan ng showbiz style na drama. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Ramfab, kay kakwentong Bernard Murillo, kay kakwentong Edgar Saputalo, at kakwentong nanunod ngayon, shoutout siyo dyan. Bueno, ganito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito na po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.